Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng factoring ng general trinomials. Simulan natin dito sa example number 1. So meron tayo ditong trinomial. So ang gagawin natin ay kukuhanin natin yung factor ng 2 na kapag pinag-plus ang sagot ay 3. So kuhanin muna natin yung mga factors ng 2. So pwedeng 2 times 1, pwede ring negative 2 times negative 1. Now, kailangan yung factor ng 2 ay kapag pinag-plus ang sagot ay 3. So kuhanin natin yung sum ng 2 plus 1. So, 2 plus 1 is equal to 3. Try din natin itong isa. Negative 2 plus negative 1 is equal to negative 3. So, yung given natin na number dito ay positive 3 at ito yung positive 3 at ang factor niya ay 2 and 1. So, once makuha natin yung factor, maglagay na tayo agad ng open and close parenthesis. Lagay na natin yung variable na given which is x dito sa unahan ng dalawang parenthesis. And then, we have positive 2. Lagay lang natin dito positive 2. And then, we have positive 1. Dito naman yung isa, positive 1. So, ang factor ng trinomial na to ay x plus 2 multiply by x plus 1. So, ito na yung ating sagot sa example number 1. Dito naman tayo sa example number 2. Again, kailangan natin kuhanin yung factor ni 6 na kapag pinag-plus ang sagot ay 5. So, lagay lang muna natin dito. Ang factors ni 6 ay pwedeng 6 times 1, pwede ring 2 times 3. Pwede ring negative 6 times negative 1 and negative 2 times negative 3. So, kapag pinag-plus natin yung 6 plus 1, ang sagot ay 7. Ang 2 and 3, kapag pinag-plus, ang sagot ay 5. Ito namang negative 6 and negative 1, ang sagot ay negative 7. At ang negative 2 plus negative 3 ay negative 5. So, yung given natin dito ay positive 5. So, itong dalawang number, 2 and 3, yung kapag pinag-plus, ang sagot ay 5. So, yan na yung ating factor. Maglagay na tayo dito ng open and close parenthesis. Lagay natin yung variable which is p dito sa unahan at dito sa kabila. Meron tayong ditong positive 2. So, lagay natin positive 2 and then positive 3. So, lagay natin positive 3 at ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. Again, kuhanin natin yung factor ni negative 12 na kapag pinag-plus ang sagot ay 4. So, lagay lang muna natin dito yung factors ni negative 12. So, pwedeng negative 1 times 12. Pwede ring 1 times negative 12. Pwede ring 2 times negative 6. At pwede ring negative 2 times positive 6. Pwede ring negative 3 times 4 or 3 and negative 4. Again, ang kailangan natin ay yung factor ng negative 12 na kapag pinag-plus ang sagot ay positive 4. So, kuhanin natin yung sum ng mga number na to. So, 11 yung sum nito. Ito naman ay negative 11. 2 and negative 6, ang sum niyan ay negative 4. Negative 2 and 6 ay positive 4. Negative 3 and 4, positive 1. And 3 and negative 4, the answer is negative 1. So, again, ang given natin ay positive 4. So, ito yung factor na nakakuha ng positive 4. So, ito yung pipiliin natin, negative 2 and 6. Maglagay na tayo dito ng open and close parenthesis. Yung letter, which is n, lagay natin sa dalawang unahan. Meron tayong negative 2, so lagay natin dito, minus 2. And then, we have positive 6. So, lagay natin dito, positive 6. At ito na yung ating sagot sa example number 3. Dito naman tayo sa example number 4. Again, kuhanin natin yung factor ni 10 na kapag pinag-add, ang sagot ay negative 7. So, lagay lang muna natin dito yung mga factors ni 10. So, pwedeng 1 times 10, pwede ring negative 1 times negative 10. So, pwedeng 2 times 5, pwede ring negative 2 times negative 5. Now, kuhanin naman natin yung sum ng mga factors na yan. So, sa 1 and 10, ang sum niya ay 11. Negative 1 plus negative 10, the answer is negative 11. 2 plus 5 is 7. Negative 2 plus negative 5 is negative 7. Now, ang given natin dito sa gitna ay negative 7 at itong factor na to ang nakakuha ng negative 7. Kaya ito yung ating gagamitin. Negative 2 and negative 5. So, maglagay na tayo dito ng dalawang open and close parenthesis. Yung variable na given natin which is x, lagay natin dito sa dalawang unahan. And then, negative 2 dito. And then, negative 5. So, lagay natin dito, negative 5. At ito na yung ating sagot sa example number 4. Dito naman tayo sa example number 5. Again, kuhanin natin yung factors ni negative 20 na kapag inad, ang sagot ay negative 1. So, as you can see, walang number sa unahan ng r. Kapag gaganyan, meron ditong invisible na 1. So, kuhanin natin yung factor ni negative 20. So, pwede siyang negative 1 times 20 and pwede ring 1 times negative 20. Pwede ring 2 times negative 10 or negative 2 times 10.
Pwede ring negative 4 times 5 or 4 times negative 5. Nakuhanin natin yung sum ng mga factors na yan. Negative 1 plus 20 is equal to 19. 1 plus negative 20 is negative 19. 2 plus negative 10 is negative 8. Negative 2 plus 10 is positive 8. Negative 4 plus 5, the answer is 1. 4 plus negative 5, the answer is negative 1. So again, ang given natin dito sa gitna ay negative 1 at ito yung factor na nakakuha ng negative 1. Kaya ito yung gagamitin natin, positive 4 and negative 5. So maglagay na tayo dito ng dalawang open and close parentheses. Yung given natin na letter which is R, lagay natin dito sa dalawang unahan. And then positive 4 dito. And then we have negative 5, lagay lang natin dito, negative 5. At ito na yung ating sagot sa example number 5. So yun lang, sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. So kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang, maraming salamat.